So payday ngayon sa farm at nakabenta kami ng ganitong karaming manok. 6 digits payday sa farm. Exciting to. Kaya araw, payday tayo. Pagkatapos ng 4 na buwan nating inalagaan yung ating mga manok. Excited na excited ako. Nag-undertime pa nga ako sa work para dito eh. Sino ba namang hindi may excite, di ba? After 16 weeks na pag-aalaga natin sa ating mga manok, magbibigay na ng return. After 4 months, nakabenta tayo sa wakas, di ba? So, andito tayo sa farm. Kaya araw, payday tayo. Pagkatapos ng 4 na buwan nating inalagaan yung ating mga manok, 16 weeks. Yan. Bibili na sila at nandito na yung ating buyer. Boom truck pa naman ang dala eh. At ang dami nilang dala ng crates. At syempre, sumakay ako sa likod for the experience. Kailan ko may experience ito, di ba? Eh di ngayon ha. Anyway, nag-prepare na kagad kami. Itataboy namin sa mini paddock ang mga manok para mas madaling may karga. Kaso unang try, Aba? Yung first time nangyari yun. ayaw pumasok. Kakaiba, kaya pinabante muna namin sina sir at napapahiya kami. Natatakot ata ang manok sa truck at sa kanila. At nang ginawa namin yon, edi napapasok naman namin ang mga manok. Pero hindi muna namin inilahat at baka mag-smother sila sa sulok at may maipit. Delikado. Sinimula namin ang pagkakarga at ang maganda. Pinakayaw ni sir ang ating batch 29. Kaya lahat ng goods dito, dala-dala na nila. So normal routine tayo. Timbang kasi dapat may minimum na timbang para pumasok sa parameters. Then physical checking. Walang defects dapat at walang sipon. Malinaw at mabilog ang mata, tapos mapula mukha. At walang madumi sa puwetan kasi sign ng stress kapag may ipot-ipot ang balahibo sa puwet. Nga pala, pag pick up ni customer, galing pa akong office niya na, nag-undertime ako para ako mismo magbigay ng products kina sir at hindi naman tayo mapahiya. Aba, syempre, sa ganitong kalaking transaksyon, nararapat lang na ma-ensure natin na smooth ang mga bagay-bagay. Actually, second na bilhin na sa atin ni customer. Last time, si Sir Bibbs mismo nag-pick up. Ngayon ay mga tauhan niya. Busy kasi siya na tao eh. Kaya in-ensure natin na quality ang mapaparating sa kanila. Lahat, as in chinek namin isa-isa. Walang palalagpasin. Hindi pwede magkarga ng manok na hindi natimbang at hindi na check. Second and final wave, yung kalahati pang mga manok, kailangan tiyagain. Hindi nga tiyaga eh, excited pa kaming gawin kasi payday. Ang tagal namin hinintay ito ha. Nang matapos namin ang napakaraming mga manok, nilibot namin ang farm to ensure na wala nang natitira. Wala nililigaw sa labas. Bisyo kasi ito ng mga manok eh. Ang lumipad, then mag-ikot sa labas. Ang maganda, out of napakaraming manok, dalawa lang ang mababa ang timbang. Pero nasa 1.1 kg pa rin naman. Ang ginawa ko na lang, isinama ko na sa padala. Free na. At ang mas matindi na free, mga tandang. Pang tinola, lechon, adobo, pwede ring pet. Bahala na sina sir. Diretso karga na. Marami naman kami, kaya hindi kami abutin ng dilim dito. I-upload mo to? Oo naman po, may bago na tayong follower, sigurado yan. Di ba sir? Follower ka na, no? Hindi pa natapos dyan. Pinadalahan ko rin sina sir na nag-pick up ng tig 2 tandang. Bahala na sila kung anong gusto nilang gawin dyan. So nakarga na natin ang mga manok. Paperworks na tayo. Dito, hindi naman need ng explanation kasi second batch na ni na sir ito at alam na nila kailangan gawin dito. Pero mahalaga ang acknowledgement receipt. Dito ay na-acknowledge ng bumili na in-inspect namin lahat ng manok. At ito ay malalakas, walang defect at tama ang timbang. Ang favorite part? Masarap sa pakiramdam na nagbubunga ang mga pinaghirapan. Matagal na inalagaan, pinaglaanan ng puhunan, ngayon ay nagbubunga na. The old saying, pag may tiyaga, may nilaga. So yan, after 4 months, nakabenta tayo sa wakas, di ba? May tiyaga, may nilaga. Tapos ito pa, yung ating sunod na batch. Baka may gusto mag-preserve. Maganda lang, message yun lang. Peace.